6:42 mga tol, lalabas pa lang tayo, naka full tank tayo ngayon at nakikita nyo naman no, kaka-andar lang ng ating makina, nasa garahe pa tayo. So bali, pinasukan tayo mga tol, nasa 838 po sa akin naka-cash. So bali papunta po ito nandito mga tol sa Payatas. Sana hindi baha dyan mga tol ano. So bali ano siya mga tol, 2.6 km ang pick up niya at 15 minutes ang itatagal. So puntahan na natin mga tol. So isang maulan na araw sa inyo mga tol ngayong araw ng Lunes. Samahan nyo nga pala ako, babiyahe ngayong araw na to, maulan. At nakikita ko talagang balik normal na siya. Dami ng mga pasahero na nag-aabang ng masasakyan. So mapapansin nyo mga tol, dito kasi sa buong NCR, malawak po ang buong NCR mga tol, magmula sa out of NCR kagaya ng Cavite, Rizal at Bulacan. Kung makikita nyo mga tol, milyon po ang pasahero dito. Kaya kung iisipin nila na sobrang dami na ng Grab, nagkakamali kayo mga tol. Kumbaga kung minsan nga hindi niya kayang supplyan mga tol ang pasahero, sobrang dami po. Kahit ngayong mga MC taxi, kahit magtuloy-tuloy pa sila ng hired, hindi rin minsan kayang supplyan ng pasahero. Kumbaga kaya ang servisyohan. Kasi isipin nyo mga tol, hindi naman lahat dito sa pagiging TNVS driver ay naka full time. Opo, hindi lahat mga tol. Marami dito ano lang, kumbaga sideline lang nila, may mga business, kumbaga kumukuha lang sila ng ano ba tawag dito, yung kumukuha lang sila ng panghulog o kaya pang budget. Bibihira lang talaga ako. Isipin natin siguro sa 100%, ang 80%, ang 30% ton siguro mga part-time job lang dito sa TNVS. So nakikita ko lang mga tol ano. At pagdating naman sa kitaan dito mga tol, baga kumikita pa rin naman talaga. Opo, hindi naman talaga lagi kang uwian na luhaan. So ayun lang mga tol, kinancel lang unang pasahero natin yung pamasahe niya na 800 plus pambira pasahero. So bali kahit pa paano may pumasok pa rin naman sa atin. 770 to mga tol, okay pa rin. Okay lang, papuntang Makati mga tol. Ayan o. Okay pa rin mga tol kahit kinancel niya, kaya may kapalit pa rin naman. Okay lang, papuntang Fairview naman yun, baha naman tong area na yun eh. So ayan, 706 na mga tol. Grabe ang traffic, pulang-pula oh. Kaya dadaan kami na ito sa ano na, magsi-C6 kami na ito. C6 kami, dito kami dadaan oh. Punta ron, Skyway na para yummy. Kaya punta na natin ang ating passengers. Ito na mga tol, nandito na tayo sa Makati. Ibaba na natin ang ating passengers. Bali 720 to sa akin. At kapag tanggalin muna natin yung tol sakali 49 lang yun eh. Wait 722. Pag drop off tanggalin natin yung tol sakali. Magkano ang kanyang commission? 722. Meron siyang, bali binayaran niya lahat ay 796 dahil naka-ano siya, naka-avail siya ng Grab Unlimited 8% off, 50 pesos din. So kung i-add natin ng toll na 49 pesos, okay, 49 confirm. So ang binayaran niya lahat ay 845 mga tol. So ayan, confirm na natin. At ayun mga tol, naka-off tayo, naka-off. Ang gagawin natin ngayon ay subukan natin mag-set day. Gagamitin natin yung isang set day mga tol. Saan ba papunta? Punta tayo ng maganda sana, Laguna no? Sige, Laguna, bahala na si Batman. Yun. So ayan mga tol, gamit natin ang set day natin, Laguna. Ayan, try natin sakaling pasukan tayo. Saan ba to? Bonifacio 2.9 Taguig, Western Bikutan. Ang layo mga tol, 3 km yung pick up 2.9. Di gamitin natin yung isa. Abang tayo mga tol, balita ko kayo kapag nakakuha tayo. Malayo yung malayo yung pick up ng kanina eh. So yun mga tol, pinasukan ulit tayo ng booking. 2.2 km yung pick up nya. At ang akin dyan ay 557. Naka Saver mga tol. Yan, Saver. At papunta ito ng, saan ba to? Las Piñas. Yun nga mga tol, di ba kanina nag-set di tayo, pinatay natin yung apps natin, nag-set di tayo. Dito pa rin tayo sa Makati. Nga lang, nakakuha tayo ng opportunity na halagang 200 plus.
Dahil ang bawat set destination natin merong 2 hours na limit. So dahil rush hour at traffic, ang ginawa ko, nag-set day ako. Ginamit ko yung isang set day na yon. Kasi dalawang set day natin. Bawat isang set day kasi 2 oras. Dalawang set day, hindi 4 hours yan. Yun na nga, pinasukan na tayo ng papuntang Las Piñas. Sana hindi mag-cancel to mga tol, kasi 2.2 km yung pick up at 12 minutes ang itatagal niya. Ayon dito sa Grab apps map. Ayan, balitaan ko kayo mamaya mga tol kapag na-pick up natin at naibaba na. 10:23 na mga tol, nandito na tayo. Bali ang binayaran niya lahat ay nasa 760, kasama po yung tol na 164 sa Skyway. So bali confirm na natin mga tol. Ayun, bali rate natin siya tol 1 star dahil hindi siya aware sa mga wait lang wait lang mga tol, dito po tayo magre-rate mga tol. Tapos saan na ba to? Yan, refuse to pay. Okay, sabihin natin hindi. Nagulat yung pasahero ko na akala kasi ng pasahero sa atin yung sa driver ang mananagot sa toll gate. Sabi ko hindi po, sa pasahero po. Hindi pa siya aware. Sabi ko hindi niya pa alam na may bayad ang toll gate. First time niya mag-book toll gate sa Skyway. Pero okay mga tol, yun na. Ano ba to? Okay, tapos send feedback. So ayun mga tol, servers type, off natin yung saver. Okay, pasahero ko kanina galing Makati yun. Tapos nagulat siya bakit daw may toll. Sabi ko opo, may toll po talaga. Opo, sa inyo po ang ang charge nun. Sabi kong ganun. Nagulat lang siya. Sabi ko, first time nyo po ba mag-book sa Grab? Sabi niya, hindi naman daw, pero Makati lang daw siya. Tinanong niya ako kung sa Move It bus, doon din ba dumadaan? Sabi ko, ay hindi po. Bawal po ang Move It sa sa expressway. Sabi ko sa kanya. Pero bago siya sumakay sa akin mga tol, tinanong ko siya, sir, gusto niyo saan niyo pong gustong dumaan? Expressway po o service road? Sabi niya, sige, expressway tayo kung saan mabilis, sabi niya ganun. Nagtataka naman ako nung akala ko, kasi kalimitan mga tol, aware na talaga mga pasahero dito Pagka Matic Expressway, Matic, talagang yan, ano ba tawag dito, yung sagot talaga nila yan. Kaya nga bago sila sumakay o pagsakay pa lang nila, tinatanong agad namin kung Skyway, Expressway o Service Road. Pag sinabing Expressway, kung saan pinakamabilis, doon tayo. Matic na yan. Nagulat ako nung pagbaba nila, kulang yung bayad nila, kulang ng 164 kasi yan tol, mula Makati hanggang dito sa Las Piñas. Pinaliwanag ko sa kanya na maayos. Okay naman, naintindihan niya naman. Basta lagi nyo lang tatandaan mga tol, kapag nagpapaliwanag kayo sa pasahero, kailangan idaan nyo sa maayos. Wag nyo parang pagalit, wag ganun. Kailangan nasa maayos kasi naniniwala ako, sabi nga sa Bible, di ba, ang mabigat na salita humihila ng galit, ngunit ang malumanay na salita nakakapawi ng loob o ng galit. So ayun lang mga tol. Maraming salamat sa inyo. Abangan nyo mga tol. Tingnan natin kung magkano na tayo ngayon. So balitin na natin mga tol. Naka 1,500 na tayo mga tol. 3 booking pa lang, mambiro. Yung nga lang mga tol, naka pa siya, naghahanap pa siya ng booking papuntang SM Calamba. Meron pa tayong isang loop dito. Sa isang set destination kasi may 2 loop. Sa 2 oras may 2 loop siya. Pag naubos na yung 2 loop, automatic magto-turn up na yung natin set destination. Pero kapag hindi pa natin na-hit yung 2 loop at saka 2 oras, automatic gumagana pa yan. Gamitin na natin mga tol, sayang naman. Saka hanap tayo dito ng mga kainan. Ang inuubos natin yung oras ng set destination, maghahanap tayo dito ng makakainan. Opo, siguro naman may makakainan dito sa loob ng subdivision
Saka maganda rito kumain mga tol, sa experience ko sa mga subdivision. Masasarap yung mga kainan dito. Syempre subdivision mayayaman yan. Kailangan mo talaga sarapan yung luto mo. Hindi po pwede yung bara-bara. So yun lang mga tol, hanap tayo ng mga kainan dito. So yun lang mga tol, dito tayo sa Makati ngayon. Bawal magtambay dun, no? Bali, ito na kinita natin mga tol. Ano na eh, alauna na eh. Kumain tayo, kakatapos na natin kumain. Bali, kinita na natin nasa 2,225. Meron tayong 2,425. May tip tayo 50, pambira. So ayun mga tol, mag-online ulit tayo. Yun. Nandito tayo ngayon sa Makati, kakatapos na natin kumain. Masalamin lang tayo para pogi tingnan. Hindi, joke lang. Medyo malabo kasi yung yung mata ko mga tol, parang blurred, kaya nagsasalamin ako. So maghabang tayo ng booking ngayon. Sana pasukan tayo ng pasukan. Pasukan tayo ng mga blazing. Yan para naman kahit pa paano kumita tayo ng malaki at makauwi tayo ng maga. Pambira, alauna pa lang Alauna pa lang naka na tayo 2,400. So ibig sabihin 600 na lang. Alas 7 tayo nag-umpisa, di ba? Kasi yung alas 6 pumasok yung isa kanina, mag quarter to 7. Kaso kinancel, di ba? Kaya lang natin, na-pick up na natin alas 7 na, kaya alas 7 na tayo nag-umpisa. Ngayon, alas 7 tayo nag-umpisa at alauna pa lang. Tapos na tayo, kumbaga malapit na tayong kumota, 600 na lang, kumota na tayo. Napakasarap mga tol. Napakasarap dito kay Grab. Kahit sinasabi nila na napakataas ng komisyon ni Grab kumpara sa ibang TNC, hindi naman din natin mapagkakaila na kahit papaano kumikita pa rin naman tayo dito sa Grab. Kumbaga siya pa talaga yung pinaka-dominante ngayon sa lahat ng TNC mga tol. At siya pa rin ang pinagkakatiwalaan ng mga passengers dahil sa safety talaga ang Grab, bukod doon syempre mga tol, pa rin, kumbaga saludo pa rin sa ibang mga TNC. Kahit papaano marami rin silang natulungan ng mga Pilipino, bukod sa driver partner nila, doon din sa mga admin na mga Pilipino mga tol. Kaya salute pa rin sa inyo. At ito na nga mga tol, pinasukan na ulit tayo ng booking. Ito 86 pesos mga tol ang pick up doon sa kabila. Ayan doon mga tol, doon sa mga condominium. Puntahan na natin mga tol. At ayun na nga, pinasukan na tayo ng Gurame mga tol. 86 pesos. Kahit 86 pesos yan, malapit lang naman ang drop off yan. Malapit lang din yung pick up. Kumbaga, makalima ka niya, nasa kulang 400 din. O makasampu ka niyan, o sabihin na lang natin maka-anim, 500 din yun mga tol. So 100 na lang, isang Gurame na lang para makakota ka na. Tuloy-tuloy lang, pasok lang ng booking. Kasi base sa experience ko, kapag tuloy-tuloy ka lang nagpipick up, hindi ka namimili, kuha na lang kuha. Magugulat ka na lang, ang laki na pala ng earnings mo, ang laki na pala ng inita mo. Kasi isipin mo, lapit na ng pick up, lapit ng hatid, lapit ng pick up, lapit ng hatid. Naiipon yan mga tol. Parang yan yung tinatawag nila na sa timba. Kahit, di ba pag nag-iipon yung mga nanay natin sa timba, nagtitipid ng tubig, patulo-tulo lang, magugulat tayo. Magdamag, pulong-pulo na yung orokan, yung imbakan ng mga nanay natin ng tubig. Bali mga tol, meron tayong booking dito, ayan po, 287 PWD senior student. Papunta to ng Quezon City. Ayan Nag-book siya, hindi naman pala siya ang sasakay, iba ang sasakay. Wala namang problema at walang pagtatalo doon mga tol. Dito kasi sa Grab, kapag pinick up mo yung PWD, pag pindot mo ng pick up, may lalabas doon ng no or yes, kung siya ba talaga sasakay o hindi. Kaya yun na lang. Yung discount naman nun, mare-reimburse naman sa inyo yun kada katapusan. Opo. Ngayon, kapag nakatatlong driver yon na nag-book, di ba yung passenger tatlong beses na nag-book tapos puro no, kasi nga ibang tao yung pinapasakay niya, mawawala na po yung PWD. Yun ang sabi mga tol. So ayan po, pick up na tayo. 3:39 na mga tol, at ay netakbo natin ay 116.1 km yung gas na bawas natin mga tol. So bali nag-set din na pala ako mga tol pa uwi. Ikukwento ko sa inyo mga tol kung bakit nag-set din ako pa uwi. At ang itong kinita natin mga tol, naka 2,800 na po tayo, 2,848. So 200 na lang, kota na tayo. Galing tayong Quezon City ba yun? Mandaluyong, tapos pinasukan tayo ng PWD. Tapos ang nangyari ngayon mga tol, mula Mandaluyong hanggang dito sa
tawag dito, doon ko siya binabasa ano eh, sa SM North. Tapos mula SM North, naglakbay na ako papunta dito. Hindi ako nag-set din mga tol, papunta dito sa Cubao, wala talagang pumasok. Kaya nakita ko mag alas 4 na. Kaya ang ginawa ko, nag-set destination na ako pa uwi. 200 na lang din naman para makaano na tayo, batawag ito, kota na, 3,000 na. So ang gagawin ko, bababa ako ng Ortigas o kaya SM Mandaluyong, SM Mega Mall mga tol. Yun na talagang paraan para makakuha tayo ng pauwi. Kasi pagka dito banda, wala na, nagbibuild na ng traffic mga tol eh. Mag-alas 4 na, alas 5, matindi na po ang traffic yan papunta sa amin. Alam niyo naman, ang daan sa amin mula dito sa Cubao papunta sa amin, dadaan ka talaga ng Ortigas, talagang pakpakan talagang traffic dun mga tol. So ayan, balitaan ko kayo mamaya kapag nakakuha tayo ng pauwi at magpapagas tayo kung magkano magiging malinis natin mga tol. So ayan mga tol, nakakuha tayo ng pauwi galing tong EDSA galing pa akong EDSA. Bali yung dito kasi ito no, yung dun banda sarado, yung pakaliwa dito yan, kakaliwa na sana ako dyan kaso sarado mga tol. Kaya ang ginawa sa akin, ikot daw ako dito sa may sa may flyover. Ang layo nun. Kaya ang gagawin ko, didiskarte na lang ako mga tol. Okay, didiskarte ako dito. Yan, dito ako didiskarte, dito ako mag-U-turn. Kakanan ako dyan, tas U-turn, tas balik. Wala. So kailangan kong gawin yun eh. Mga tol, kailangan ko kasing gawin yun mga tol. Kasi wait lang maaraw yung mga tol, kailangan ko kasing gawin yun kasi kung ikot ako dun sa may flyover, dun sa may IPI, tapat ng church dun, kung ikot ako dun ang layo na, tas pabalik sobrang traffic din. Kaya no choice ako, ang gagawin ko pagdating dito kakanan, tapos U-turn sa bandang gitna, tapos balik na dito sa Medical City papuntang Meralco. Ganun lang, diskarte lang mga tol. Hindi ko rin siya pwedeng i-cancel kasi pag kinancel ko, mawawala yung set destination ko mga tol. Bali, ang magiging kawawa ako rin, hindi ako makakauwi. 5:53 na mga tol, at naitakbo natin ay 134 kilometer mga tol, at nabawas natin na gas mula full tank. Bali ito yung kinita natin mga tol, naka 3,228 tayo. Tapos may cancel tayo mga tol. Kinancel ko yan kasi palayo, hindi siya pauwi. So nag-set din ako. Ito naman, kinancel ng pasahero to. Kaya nagkaroon siya ng penalty na 50 pesos. Kinancel niya eh. So ayan mga tol So ito yung booking natin. Naka 3,200 tayo mga tol, 28 ngayong araw ng Monday, July 28. So ayan, kumikita nyo mga tol Yan, 3,278 tayo. Bali ang kinita natin ngayong araw ng Lunes ay 3,278. Pero isasama na natin yung mga naging tip natin. Bali ang kinita natin ay 3,300. Ngayon mga tol, sa 3,300 babawasan natin ng 1,000. Bali babawasan natin ng 1,000 para sa sasakyan, panghulog at pang maintenance. At babawasan pa natin ng 800 para sa gas. At 500 para naman sa bahay mga tol, budget. So bali ang naging savings natin ay nasa 1,000 pesos mga tol. So hindi na rin masama. Alam niyo bakit mga tol? Hindi na rin talaga masama. Panalo niya. Panalo na. Isipin mo, nag-start tayo ng alas 7 ng umaga at nag-end tayo ng sabihin na lang natin alas 6 na kasi 5:55 na mga tol alas 6. So bali lumalabas na 11 hours tayo na sumusuga pa dito sa kalsada mga tol. So ayun lang mga tol, ulit-ulitin lang natin na sana magkaroon ng savings. Yan, savings lang, ulitin lang natin. Darating ang panahon mga tol, magugulat tayo, napakalaki na pala ng ipon natin. Basta wag natin nahaluan ng mga sugal o malulupit na bisyo mga tol. So yun lang, lagi lang dapat time management lang dapat mga tol, para naman hindi na maging kawawa ang unang-una yung sasakyan, pangalawa naman yung ating katawan, kalusugan, dahil kapag inabuso natin yan, tayo rin nasisingilin balang araw. So ilang mga tol, ingat kayo dyan at salamat sa panonood. Thanks for watching. I love you mga tol.